Hi guys, magandang gabi. Ako nga pala si Bench mula sa Adonai Covenant Church. And ngayon, pagninilayan natin ang isa sa pinakamahalagang topic, no? Bahagi ng Apostles' Creed, nagpapahayag na siya ay bumaba sa impyerno at na ikatlong araw ay nabuhay ng muli. Maraming tatanong kung bakit idinagdag sa kredo ang katagang siya ay bumaba sa impyerno. Ano ang kahulugan nito at paano ito nauugnay sa ating pananampalataya? At higit sa lahat, ano ang benepisyong natatanggap natin sa muling pagkabuhay ni Kristo? Okay? Ang kredong ito ay hindi lamang isang deklarasyon, kundi isang matibay na patunay na ating kaligtasan na si Kristo sa kanyang kamatayan ay nagdala sa kapatawaran sa ating kasalanan at sa kanyang muling pagkabuhay, tiniyak niya ang ating bagong buhay sa kanya. Samahan niyo po ako habang ating tinatalakay ang kahalagahan ng mga pahayag na ito. Ang malalim nitong koneksyon sa ating pananampalataya. Okay? Mag-umpisa tayo sa panalangin. Manaming Diyos na banal, na makapangyarihan sa lahat na may-ari na aming mga buhay. Samahan niyo ho kami sa aming pag-aaral. Hindi kami karapat-dapat, Lord, pero dahil sa biyaya mo, kami nakakapag-aral ng iyong salita. Patuloy niyo kaming samahan. Ikaw ang manguna, ikaw ang may taas. Itago niyo ho ako sa inyong likuran. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, sa pananaw ng Reformed Theology, hindi literal na pumunta si Jesus sa impyerno. He descended into hell. Sa Apostles' Creed, sa halip na pisikal na pagpunta sa impyerno, ito ay tumutukoy sa espiritual na paghihirap ni Jesus habang nasa krus, kung saan naranasan niya ang buong bigat at galit ng Diyos para sa kasalanan ng sangkatauhan. Luke 23, verse 43, basahin natin. Sabi dito, Jesus answered, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Ulitin natin, no? Sabi, Jesus answered, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Okay. Ito ay nagpapahiwatig na hindi siya pumunta sa impyerno pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ayun yung sinabi niya dun sa, kasama niya dun sa krus, no? Today, you will be with me in paradise. John 19:30. Mabasa natin. Ito naman ay John 19, verse 30. Sabi dito, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Ay nagpapakita na natapos na niya ang gawain pagtubos sa krus mismo, no? Also sa Heidelberg Catechism, nagpapaliwanag na ang descended into hell ay tumutukoy sa spiritual na paghihirap na nararanasan ni Jesus sa krus. So, ang Adonai Covenant Church ay hinuhold po namin ang three forms of unity. So, sa madaling salita, ang Reformed view ay naniniwala na ang paghihirap ni Jesus sa krus ay kumakatawan sa kanyang pagtanggap ng parusa sa nararapat sa impyerno, ngunit hindi siya literal na pumunta roon. Okay? So now, the next question, ano ang benepisyo or benepisyo na ang ating natatanggap sa muling pagkabuhay ni Kristo? Di pa pala natin nasagot, no? Yung unang tanong, bakit idinagdag ng kredo ang katagang siya ay bumaba sa impyerno? Ito yung sagot. Upang bigyan ako ng katiyakan
o tayo ng katiyakan sa gitna ng matinding pangamba at tukso sa pamamagitan ng kanyang matinding dalamhati, sakit, takot at paghihirap ng kaluluwa sa krus, at bago pa rin dito niligtas na ako ni Kristo, aking Panginoon, mula sa dalamhati at paghihirap sa impyerno. So, you can find it Isaiah 53, Matthew 26 verse 37, Matthew 26:36 to 46, 27 Matthew 27:45 to 46, Luke 22 verse 44, and Hebrews 5 verse 7 to 10. Now, second question, ano ang benepisyo ang ating natatanggap sa muling pagkabuhay ni Jesucristo? Ito ang sagot. Una, sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, napagtagumpayan niya ang kamatayan nang sa gayon ay magawa niya tayong kabahagi sa katwiran na kanyang natamo para sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ikalawa, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo rin ay ibinangon sa bagong buhay. Sa isang bagong buhay. Ikatlo, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay isang sigurado garantiya ng ating maluwalhating pagkabuhay muli sa hinaharap. No? Justification, sanctification, glorification. Romans 4, sumaita natin to. Romans 4 verse 25, 1 Corinthians 15 verse 16, 20, and 1 Peter 1 verse 3 to 5, Romans 6 verse 5 to 11, Ephesians 2 verse 4 to 6, Colossians 3 verse 1 to 4, Romans 8 verse 11 to, and 1 Corinthians 15 verse 12 to 23, and lastly Philippians 3 verse 20 to 21. And I hope na may natutunan tayo dito sa Apostles' Creed, no? Na naog sa mga patay ng ikatlong araw ay nabuhay na muli. Ayun lamang. And bye.